So welcome sa ating Morning Revival Preview. So last day for this week. Ang schedule natin ngayon ay Week 2, Day 6 or Saturday. So para sa ating mga Bible verses, 1 Peter 4:19 to 24. So then let those also who suffer according to the will of God commit their souls in well-doing to a faithful Creator, who himself bore up our sins in his body on the tree, in order that we, having died to sins, might live to righteousness. Dito sa mga Bible verses natin, bigyan natin ng pansin yung commit their souls in well-doing to a faithful Creator. Bigyan din natin ng pansin yung sinasabing suffer according to the will of God. Na ang ibig sabihin, ang suffering natin dapat according to the will of God. Hindi siya basta suffering. Maraming klaseng suffering, pero hindi naman lahat ay according to the will of God. Ang precious na suffering ay suffering according to the will of God. Tapos binanggit dito na kung tayo ay nagsasuffer according to the will of God, ang pwede lang natin gawin ay commit our souls. Commit our souls in well-doing to a faithful Creator. So yun lang yung pwede nating gawin. Ilagak ang ating mga kaluluwa sa ating tapat na manlilikha. So yun lang. Tapos doon naman sa sumunod na verse, bigyan natin ng pansin yung live to righteousness. Natutusan, ito yung pinaka-topic natin ngayon. Na ang isang believer, sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos, ay dapat nabubuhay sa katwiran. At sinasabi natin, pag sinabi natin yung salitang katwiran, ang ibig sabihin ng katwiran ay ang maging makatwiran sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. So magbabasa na ako. The will of God here in 1 Peter 4:19 is that He wants us to suffer for Christ's sake and has appointed us to this. So anong gusto ng Diyos? Magdusa tayo para sa kapakanan ng Panginoon. So yan ang gusto ng Diyos. At dyan din tayo itinalaga. Kaya huwag tayo magtaka. Kung tayo ay nagkakaroon ng mga pagdurusa dahil sa kapakanan ni Kristo, yan ay ayon sa kagustuhan ng Diyos at ayon sa pagtatalaga ng Diyos. At ang mga pagdurusa, pwede natin sabihin, ito rin yung mga judgment, disiplina na inihanda ng Diyos para sa mga believer sapagkat ang kanyang paghahatol ay nagsimula sa kanyang sariling sambahayan. Literally, commit here means to give in charge as a deposit. When the believers suffer persecution in their body, especially as in martyrdom, they should commit their souls as a deposit to God, the faithful Creator of as the Lord committed His Spirit to the Father. Persecution can damage only the bodies of the suffering believers, not their souls. They should cooperate with the Lord for their commitments in faith. Amen. So yung commit, sabi rito, kapag ang isang believer ay nagdusa, ang pwede niyang gawin ay i-commit niya yung soul niya sa tapat na manlilikha. Ngayon sinasabi sa atin dito, yung commit dito ay deposit. Deposit. At tayo ay very familiar naman sa salitang deposit. Ito ay ginagamit natin sa mga banking transaction natin. Kasi sa bank, usually may dalawang bagay lang dyan, deposit at withdraw. Ang deposit, ibig sabihin, mga mahahalagang bagay na inilalagak mo. Ganon din ang
mga nagdudusa dahil sa Panginoon. Ang pwede mong gawin o pwede mo lang gawin ay ang i-deposit mo ang kaluluwa mo sa tapat na manlilikha. Yun lang. At ito ay ginawa rin ng Panginoon. Nung siya ay, bago siya namatay sa krus, kinumit niya yung kanyang spirito sa Diyos Ama. Alam niyo kasi sa panahon ng martyrdom o panahon ng persecution na naranasan ng mga sinaunang mananampalataya. So, nung panahon na yan, maraming na martyr. At ito mga umuusig at tumutulig siya sa mga believer, ang kaya lang nilang pinsalain ay yung katawan ng mga believer. Pwede nilang patayin, torturin, so, ginawa nila yan. Pero yung kaluluwa ng mga believer, hindi nila kayang sirain. Sapagkat yun ay panloob at yun ay nilikha ng Diyos. Kaya ang pwede lang natin gawin sa panahon ng mga pagdurusa ay ang i-commit yung ating kaluluwa sa kamay ng ating Creator. Hindi lang naman ito para sa mga na-martyr, maski sa mga nagdurusa ngayon. Kung meron kang pagdurusa, una, tandaan mo, yan ay will ng Diyos. Huwag mong takasan. Pag naintindihan mo na yung mga pagdurusa natin ay will ng Panginoon, maintindihan natin na ito ay kanyang pagsasaayos. At yung pagsasaayos ng Panginoon, dapat hindi natin tinatakasan, hindi natin iniiwanan. Kasi may mga believer din, ayaw nila ng pagdurusa. Kaya ang ginawa nila, tinatakasan nila ito, iniiwanan nila. O halimbawa yung iba, may pagdurusa sa kanyang locality. Hindi niya gusto, nahihirapan siya. Simple lang, lilipat siya sa ibang locality. Hindi siya lilipat ng bahay. Lilipat lang siya kung saan siya nagmi-meeting. At yung iba naman, kung nahihirapan siya sa kanyang buhay may asawa, iiwanan niya yung asawa niya. Marami mga ganyan. So ito ay mga taong hindi naiintindihan ang pagtatalaga ng Diyos. Na tayo ay mga tinalaga niya para magdusa dahil sa kanyang layunin. Ayan. So yan yung sinabi. Amen. Persecution is a suffering in the old creation. God as our Creator can preserve our soul, which He created for us. He has even numbered our hairs. He is loving and faithful. His loving and faithful care accompanies His justice in His governmental administration. While He is judging us, His household, in His government, His love cares for us faithfully. In suffering His just disciplinary judgment in our bodies, we should commit our souls to His faithful care. Dalawang bagay kasi ang ginagawa ng Diyos eh. Yung Diyos natin, palaging tapat siya na nagmamahal naman sa atin at nag-aalaga sa atin. So yun, hindi mawawala yun. Sapagkat tayo ay mga believer, nanampalataya sa Kanya, kaya tama lang na tayo ay Kanyang alagaan, arugain, pag-ukulan ng pag-ibig, maging tapat siya sa lahat ng mga bagay sa buhay natin. Pero kaakibat nito, siya ay Diyos din na nagdidisiplina sa atin ayon sa kanyang kapamahalaan. Kaya itong dalawang ito, magkasabay na umiiral sa buhay ng mga believer. Kaya sa isang banda, huwag tayo magduda. Huwag tayo magduda kung tayo ay dinidisiplina. Pero sa kabilang banda, meron din tayong karanasan ng pag-aaruga at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang pwede lang natin gawin sa panahon ng ating mga pagdurusa ay ang ilagak ang ating kaluluwa sa ating tapat na manlilikha. Tandaan natin, ang Diyos
natin ang siyang lumikha sa atin. At dahil nilikha niya tayo at sa karagdagan niyan, tinubos pa rin na tayo ng kanyang mahal na dugo. Kaya tayo ay pag-aari niya. Kaya sa bahagi ng tayo ay pag-aari niya, pwede niyang gawin lahat ng mga bagay kung anong gusto niya sa buhay natin. Pero dahil tayo ay pag-aari niya, tayo rin yung object ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagpapala, ng kanyang pagpapastol. Kaya magkasabay na umiiral ito. At sa panig naman natin, palagi lang natin sinasabi, Panginoon, nilalaga ko ang kaluluwa ko sa iyo. Sa panahon ng mga pagdurusa, inilalaga ko ang aking kaluluwa sa iyong mga kamay. Sapagkat ang Diyos natin, lahat ng detalye ng buhay natin, nandyan siya. Pati nga buhok natin, bilang niya. Sabi rito. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin ng bilang yung buhok natin? Hindi niya bilang, hindi bilang lang kung ilang strands yan. Bawat strands, merong number. So, ganun. Ganun kadetalye. Ang ating Diyos tungo sa atin. Amen. Amen. So, having died to sins, ito, literally means being away from sins. When Christ bore up our sins on the cross and died, that death terminated us. And this termination can keep us away from sin. The best way for people to be kept from sins is from sin, to be kept from sins or from sin, is for them to be put to death. Peter speaks of being away from sins. Paul speaks of the one who has died, being free from sin. Through Christ's death, we can be kept away from sins so that we may live to righteousness. Siyempre nga naman, yung sin, hindi siya righteous. Kung ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan, hindi siya makakapamuhay ng isang matuwid na buhay. Kaya ang una, kailangan tuusin muna yung kasalanan. Alisin muna siya. Ihiwalay siya sa kasalanan. Kaya ang paraan ng Panginoon upang ang tao ay maihiwalay mula sa kasalanan, mula sa kasalanan ay ang mamatay siya para sa kanila. Nung ang Panginoon ay namatay sa krus, pinasan niya ang ating kasalanan. Inalis niya ito. At dahil namatay siya sa krus, tayo ay isinama din niya sa kanyang kamatayan. Kaya ang pinakamainam na paraan upang ihiwalay ang tao mula sa kasalanan ay dalhin siya sa kamatayan. Kasi ang isang taong nasa kamatayan na, hindi na nagkakasala. So yun yung ginawa ng Panginoon. Hiniwalay niya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa pamamagitan ng pagdadala sa atin na maging kaisa niya sa kanyang kamatayan. Di ba? Kaya sabi nga ni Paul, we have been crucified with Christ. Nung si Kristo ay napako, kasama tayong naipako. Ano nangyari nung naipako tayo? O di naisama tayo sa kanyang kamatayan. Nung tayo ay naisama sa kanyang kamatayan, naihiwalay tayo sa kasalanan. At nung naihiwalay tayo sa kasalanan, tayo ay pwede nang mabuhay sa katuwiran. Ganda, di ba? Tangi lang yung mga naihiwalay sa kasalanan ang pwedeng mabuhay sa katuwiran. Sapagkat ang kasalanan ay hadlang sa pamumuhay tungo sa katuwiran. Kailangan wala ang kasalanan. At ang pamumuhay sa katuwiran ay ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Yan din ang kahilingan ng kanyang kapamahalaan na ang tao ay mabuhay sa katuwiran. Amen. So, parang kulang pa ang paliwanag. Okay, tuloy natin. Amen. Okay, so, the subjective aspect of the cross
continues in our experience today by the Spirit. The life-giving Spirit is working within us continually to carry out the subjective aspect of the Christ cross in our being. Daily we are undergoing the inward working of the cross, and daily we are being made alive so that we may live to righteousness. O ito, mas maganda yung paliwanag dito. Una, sinabi natin, ang tanging paraan para tayo ay maihiwalay sa kasalanan ay sa pamamagitan ng kamatayan. Yan. At tayo ay kasamang namatay sa krus at nabuhay kasama si Kristo upang mamuhay sa katuwiran. No? Pero sasabihin mo, brother, ang tagal na niya na. 2,000 years ago pa namatay si Kristo Pero sa subjektibong aspekto, no, ang kanyang kamatayan ay nagpapatuloy sa ating experience. No, kung paano siya namatay sa krus 2,000 years ago, ito ay tuloy-tuloy na nagiging karanasan natin. Araw-araw, minu-minuto ng buhay natin, tayo ay nadadala sa kamatayan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng Espiritong nagbibigay buhay. Ang ibig sabihin, yung bisa ng kamatayan ng Panginoon, kung saan siya ay namatay, 2,000 taon na ang nakakaraan, no, ay nailagay na isa sa gawa sa pamamagitan ng Espiritu ng realidad. Ang realidad ng kamatayan ng Panginoon ay naibabahagi sa pamamagitan ng Espiritong nagbibigay buhay. Kaya ang Espiritu ay tinatawag na Espiritu ng realidad. Nandyan sa Espiritu ang bisa ng kamatayan ng Panginoon, hindi lang ang kanyang kamatayan, pati ang kanyang pagkabuhay na muli. Kaya ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli ay nagiging karanasan natin araw-araw, tuloy-tuloy. Kaya yan ang realidad ngayon kung saan tayo ay nakakaranas ng krus ng Panginoon na naghihiwalay sa atin mula sa kasalanan. At mula diyan, tayo ay nabubuhay uli upang mabuhay naman tungo sa katuwiran. At paano nangyayari ito? Kailangan kinokontak mong Panginoon. Kailangan nakikiisa ka sa Panginoon. At dahil siya ay Espiritu, pwede natin siya makontak at pwede tayong makiisa sa Espiritu. Diba? Maski simpleng pagtawag. Oh, Panginoong Jesus. Oh, asan ka? Yung lumang ako na nagkakasala, nadala sa kamatayan. Ano pa? Nabuhay na muli. Ano pa? At pwede nang mabuhay sa katuwiran. Yan ay application ngayon, no, ng pamumuhay natin. So, ang ganda. Amen. It is not difficult to overcome sins because through Christ's death, we are being kept away from sins. His death has thrown a separating line between us and sins. Being kept away from sins now, since now we are alive. We simply live. Amen. And this living always has an inclination toward righteousness. This is the experience of our Savior saving us daily. Amen. So pag tinanong ka, na-save ka na ba? Pwede mo sabihin, na-save na ako. At patuloy pa rin na-save araw-araw. So ang salvation natin, meron dalawang aspect din. Objective, okay na-save na tayo. Subjective, tuloy-tuloy na nasa-save araw-araw. Araw-araw nasa-save mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. At araw-araw nabubuhay na muli sa pamamagitan ng Espiritu na nagdadala sa atin ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya araw-araw nasa-save. At ito yung uri ng salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Meron siyang objective aspect.
Pwede natin sabihin, judicial yan. Meron din siyang subjective aspect. Pwede mo sabihin, organic yan. Kaya ito ay tuloy-tuloy na gumagawa sa buhay natin. Kaya ang kanyang kamatayan, parang isang line na hinati niya o isang line na ginamit niya upang tayo ay ilipat, no, mula sa kasalanan tungo sa pamumuhay sa katwiran. Kaya andyan yung line. Andyan yung line. No? At nananatili siya. Kasi yung Espiritu ay naibigay na sa atin. Siya yung nagbibigay ng linya, no, sa pagitan natin at ng kamatayan. Siya yung nagbubukod sa atin. Kaya sabi niya, tayo ay hiniwalay na. Hiniwalay. Paano mo hihiwalay yung sarili mo? Sige nga. Hindi natin kayang gawin yan, pero ang Espiritu sa loob natin, kaya niya tayong ihiwalay mula sa kasalanan. Kaya sabi rito, hindi naman mahirap mahiwalay sa kasalanan. Mahirap ba? Hindi naman eh. Diba? Kung ito ay gagawin natin, mahirap, pero hindi naman tayong gagawa niyan eh. Yung Espiritu ang gagawa niyan. Kaya niya tayong ihiwalay mula sa kasalanan at dalhin tayo sa pamumuhay ng katwiran. Kaya ang pamumuhay ng katwiran, yan yung gusto ng Panginoon. Amen. Okay, so when we call on the name of the Lord and have fellowship with Him, the life-giving Spirit operates within us. Spontaneously, we experience the subjective working of the cross to make a separation between us and sins, so that we automatically live to righteousness. So, paano mong ma-apply ang Espiritu? Call on the name of the Lord. Di ba? Fellowship with Him. Call and fellowship with Him. Salamat sa Panginoon, siya ngayon ay Espiritong nagbibigay buhay. Kukontakin mo lang siya. Ang pinakasimpleng paraan, call on the name of the Lord. Diba? Kaya sabi ng Biblia, okay, the Lord is rich to all who call on His name. And whoever calls on the name of the Lord shall be saved. No, kaya ang linaw sa Romans 9, diba? Sinasabi dyan, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. No, at ang pagtawag natin sa pangalan ng Panginoon ay ang isang paraan upang madala tayo sa salamuha sa Panginoon. At kung ito ginagawa natin, no, automatic siya. Automatic. Ang ibig sabihin ng automatic, kusa siyang nangyayari. No, na tayo ay naihihiwalay sa kasalanan upang magbuhay sa katwiran. Amen. Now we need to ask why Peter uses the expression live to righteousness. This is related to the fulfilling of God's governmental requirements. Actually, God's government requires just one thing, righteousness. Isang bagay lang ang hinihiling ng kapamahalaan ng Diyos. Yung gobyerno niya, meron siyang hinihiling. Yan ay ang katwiran. Pag ikaw ay nasa katwiran, ayos ka na. Wala kang problema. No, tungkol sa kapamahalaan ng Diyos. Kasi ayos ka eh. Di ba? Kasi nasa katwiran ka eh. At pwede ko rin sabihin, ang katwiran naman, hindi prinsipyo ng right or wrong. Hindi. Kundi ang katwiran ay ang maging makatwiran sa harapan ng Diyos at ng tao. At ang katwiran natin ay surpassing, lumalampas sa mga kautusan at sa batas. Tandaan natin yan. Sabi ng Panginoon, kapag ang iyong katwiran ay hindi lumalampas sa katwiran ng mga eskriba at pariseo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng mga kalangitan. Naku, mataas na to.
Brother Danny, ano ba yung katwiran na yan? Ang katwiran natin ay si Kristo. At dahil siya ay Espiritu, siya ay pwedeng makiisa sa atin at tayo ay pwedeng makiisa sa Kanya upang kunin natin siya bilang ating katwiran. So yan ang ibig sabihin nito at yan ang hinihiling ng kapamahalaan ng Diyos, katwiran. Amen. Una, naibukod ka mula sa kasalanan. Pangalawa, nabubuhay ka na kasama ng Panginoon sa loob ng Espiritu. At ito ay sa paraan ng pagtawag sa kanyang pangalan at pakikipagsalamuha. Diba? So, malinaw. Peter's concept here is governmental. Righteousness is a matter of God's government. We have been saved by our Savior to live a life that matches the righteous requirements of God's government. So napakaganda yung salvation natin. No? Ang salvation natin hindi lang salvation from eternal damnation. Hindi lang yung salvation mula sa walang hanggang kapahamakan. No? Kundi ang salvation natin ay salvation sa pamamagitan ng buhay. Di ba? Nung niligtas tayo ng Panginoon, hindi lang tayo niligtas judicially o pambatas, kundi binigay din niya yung kanyang buhay tungo sa loob natin upang tayo ay makapamuhay, no, sa loob ng katwiran. No? At ang katwiran ay ang kahilingan ng kapamahalaan ng Diyos. Ang kapamahalaan ng Diyos, hinihiling niya na ikaw ay mabuhay sa katwiran. Sapagkat kung hindi, gagalaw siya. At karamihang galaw niya ay hatol. So pwede natin sabihin, isang dahilan bakit tayo nakakatulan, dahil tayo ay nabubuhay ng hindi nasa katwiran. No? Isang katwiran na hinihiling ng kapamahalaan ng Diyos. Kaya yung kanyang purification ay ang pakadalisayin tayo tungo sa katwiran. Amen. God is righteous. Okay, so ito na. Okay, last part na to. God is righteous and His government is established upon righteousness. Psalm 89:14 says that righteousness is the foundation of God's throne. Therefore, as God's people living under His government, we must have a righteous life. But because in ourselves we are not able to live this kind of life, the Savior saves us to live a life of righteousness, a life that fulfills the righteous requirements of God's government. Amen. So walang tao na may kakayahang mabuhay, no, sa loob ng katwiran na hinihiling ng kapamahalaan ng Diyos. Wala, kasi lahat tayo ay fallen. Ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon gumawa siya ng isang katubusan. No? At siya ay dumating bilang kaligtasan natin. Ito ay ang kaligtasan natin, no, tungo sa katwiran upang tayo ay maging mga matuwid, no, at magkaroon ng katwiran ayon sa kahilingan ng kanyang kapamahalaan. Hindi natin kayang gawin yan sa ating sarili. So, kailangan natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas na siya ngayon ay Espiritong nagbibigay buhay. Kaya mula sa buhay na ito, no, patuloy siyang gumagawa. Kaya ang ating karanasan ay araw-araw. So, araw-araw tayo ay pwedeng makaranas sa kamatayan ng Panginoon na naghihiwalay sa atin mula sa kasalanan. Araw-araw tayo ay pwedeng makiisa sa Espiritu upang mabuhay sa isang katwiran, no, ayon sa pamantayan ng Diyos. Isang katwiran, no, na tumutugon sa kahilingan ng kapamahalaan ng Diyos. No, kaya ito yung message natin yan. Ang topic niya ay mabuhay sa katwiran.
Amen. So salamat Panginoon. No, ikaw ang aming tagapagligtas na siyang gumagawa sa buhay namin upang matugunan namin ang katwiran na hinihiling ng kapamahalaan mo. Panginoon, salamat ikaw ngayon ay Espiritong nagbibigay buhay at Espiritu ng realidad na kung saan ang mga isinagawa ng Panginoon namin, ang mga isinagawa mo, ang mga hakbangin na dinaanan mo ay maging realidad sa amin ngayon. Amen. Salamat Panginoon sa simpleng pagtawag sa iyong pangalan at pakikipagsalamuha sa iyo. Kami ay napapalaya mula sa kasalanan tungo sa katwiran. Amen.